everyone! Welcome to my channel. So for today, ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa nag-PM sa akin. Ang sabi niya, nahihirapan na daw siya kasi hindi niya maiwasang mag-overthink. Parang sinusubukan naman daw niya, kaya lang lagi siyang nag-overthink. At alam niya sa sarili niya, yung pag-overthink niya na yun ay parang nasa-stress na daw talaga siya. So alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo, totoo naman, nakaka-stress ang pag-overthink at hindi mo yan talaga maiiwasan. Actually, pwede mo naman siyang iwasan. Yun nga lang sa una, lalo na kapag hindi ka pa sure, lalo na kapag yung asawa mo is hindi enough yung mga informations na sinasabi niya sa'yo, ikaw na mismo yung kumakalap ng mga ebidensya para patunayan yung mga bagay na ginawa nila. Kahit nga meron ng pag-amin dun sa asawa mo, kung minsan, ang pag-overthink natin ay umaabot sa extent wherein we are trying to investigate a lot of things. Kahit na meron ng pag-amin, may confession na sa both sides. Pero pilit pa rin nating hinahanap yung smallest details. Isa yon sa nakakapag-contribute ng pag-overthink natin. At lalo na tayong nag-overthink kapag may mga bagay tayong nalalaman. At mas nag-overthink pa tayo kapag yung other woman ay talagang tuso talaga, binubuli tayo at magpo-post ng mga kung ano-ano na para bang sila pa rin ng asawa natin. Ayan, mag-overthink din yung iba. Yung iba naman, nakakapag-overthink sila kapag yung mga asawa nila hindi sinasabi kung saan sila pumunta, mga ganyan. Or kung minsan naman, napapa-overthink sila pag yung mga asawa nila, feeling nila may mga doubts pa rin sila at hindi pa rin nila maibigay yung buong tiwala nila dun sa asawa nila. Yun yung mga reasons why we are overthinking. And it is really inevitable. However, it is possible na maiwasan natin yung pag-overthink na yan. Yun nga lang, it takes a lot of effort, a lot of patience, a lot of sacrifice talaga para maiwasan natin yung pag-overthink na yan. Una sa lahat, ako, hindi ko naman masasabi na right then and there, sinabi ko na sa sarili ko, no, hindi ko na kailangang mag-overthink, ganyan-ganyan. Hindi pinagdaanan ko din yung katulad ninyo na yung mababaliw na talaga yung utak mo sa kakaisip at alam nyo, sa tingin ko, kayo rin mismo mapapatunayan nyo sa sarili ninyo na yung pag-overthink nyo na yan ay nagiging unfair kayo sa mga sarili ninyo. Yun yung na-realize ko sa sarili ko noon. Parang ang feeling ko, ako na nga yung agrabyado. Bakit ako ganon ka-concern sa lahat ng bagay, sa lahat ng ganap ng other woman? Bakit hinahayaan ko yung sarili ko na gamitin ko yung majority of my time para mag-investigate about the other woman, para i-stalk siya. So, dun sa bagay na yon lalo ako ramdam ng stress at pag-overthink. Yung stress ko nanggaling sa overthinking ko Kung minsan, yung mga nasa-speculate ko sa utak ko, mas exaggerated na dun sa actual na nangyari. And mas, kunwari nalaman ko na yung asawa ko nung time na buntis ako at ginagawa pala nila yung bagay na yon. Ang iniisip ko, ay shucks, grabe. So, ibig sabihin, nung time na nandun ako sa hospital, so ginagawa nila yon. Grabe no, wala silang konsensya. Ganon diba? Well, in fact, Totoo yung mga bagay na nasa isip natin. However, mas nagiging mas nagiging exaggerated yung sa utak natin. Although it's true, isang bagay ang pwedeng makatulong sa atin para maiwasan natin yung pag-overthink na yan. And that is to accept that there's nothing we can do to reverse what has already happened. We have to accept na kahit balik-rin natin yung mundo, kahit sa smallest na detalye ay mahanapan natin ang ebidensyang hinahanap natin. There is no way we can turn back time at baguhin yung choice na ginawa ng asawa natin and yung choice na ginawa ng other woman na tapakan ang kapwa niya babae. Wala hindi na natin mababago yon. So para sa akin, isa sa mga nakatulong sa akin to be able to stop overthinking is acceptance. And most of all, at pinaka-helpful talaga, is surrender it to the Lord. Yung ipagkatiwala mo, 100% may bibigay mo yung 100% trust mo kay Lord na tutulungan ka niya, na
Iga-guide ka niya, nabibigyan ka niya ng wisdom, ng patience, at lahat ng lakas na kailangan mo para mag-go through yung proseso na pagdadaanan mo. Pero yung sa asawa mo, hindi mo rin talaga may bibigay yung 100% trust. But then, ang importante, meron kang confidence. Mahalaga kasi yung may confidence ka kay God, natutulungan ka niya. Kapag meron ka nun, magkakaroon ka rin ng confidence sa sarili mo na kakayanin mo at gagawin mong lahat to be able to keep moving forward dahil alam mo, may kasangga ka and that is God. Pangalawa, mahalaga talaga if you have that sense of acceptance in your heart. Yung acceptance, it is really hard to do. Hindi talaga ako, hindi naging madali para sa akin, lalo na mataas ang pride ko, yung feeling ko na, what? Kailangan ko magpakumbaba? Hello, hindi ba dapat parusahan ko sila sa mga bagay na ginawa nila? Hindi ba dapat parusahan ko sila dahil ako, nadadamay ako sa consequences ng mga ginawa nila, ganyan. So, habang iniisip ko kung paano ko sila paparusahan, syempre nag-overthink ako. Nag-overthink ako dahil para sa akin, I have to get what I deserve. At deserve ko na ma-justify lahat ng mga bagay na naiisip ko. Deserve ko lahat ng vindication. Yun yung nasa isip ko. Pero mali eh. Habang hinahanap ko yung mga ways para ma-prove ko yung sarili ko, para ma-vindicate ko yung sarili ko, lalo akong nag-overthink. And that overthinking leads me to frustration. Kasi when I am not able to vindicate myself, to justify what I am thinking of, pag nakikita ko na okay sila, ako sa way, ganyan, lalo ako na-frustrate. And it's all because of overthinking. So I had to accept that hindi ko na dapat sila pagtuunan ng oras, ng effort, ng energy. Kasi nga, kailangan kong tulungan yung sarili ko. So yun, nung na-realize ko yung consequences ng pag-overthink ko, doon ko naisipan na tulungan na yung sarili ko. So yes guys, you have to stop overthinking. Ang pag-overthink, kung ang hinahanap mo ay kung paano mo matutulungan yung sarili mo na hindi mag-overthink, that is to make that brave decision, brave choice. You should have that courage to finally decide to stop thinking about the other woman and what your husband has done to you. Mag-focus na ka dun sa mga bagay na meron kang magagawa. Kung yung asawa mo ay may pagsisisi at pinapakita naman niya yung mga efforts niya para tulungan ka, then mag-focus ka dun kung paano ka makikipagtulungan sa kanya. And kapag wala naman, then mag-focus ka sa sarili mong healing. In fact, kahit na willing yung asawa mo na ayusin yung relationship ninyo, kailangan mas madami kang ilalaan na effort para sa sarili mong healing. Dahil kailangan mo talaga, dun sa healing mo, alam nyo, napakahalaga na ikaw mismo 100% na willing, na committed, na tulungan yung sarili mo. If na-achieve mo yon, then you will be able to accomplish your goal, to be able to make that first step forward and away from that misery. So, yun lang. If nakatulong tong video na ito sa inyo, I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel. Makakatulong din kung mag-comment kayo, and mas makakatulong siya if you share it to the people whom you think na nakaka-relate dito. Always think positive and continue to empower other people.